Sally, yung tanong kanina ni Carmela, paano nga ba pumasok yung CCP? Sasagutin ko yung tanong. Sabi nga ni Roddy, nag-usap sila ni Herbie noong 2005 para magkaroon ng festival. Sa totoo lang, napakatahimik pa nung festival na yung nagsimula. Aaminin ko na sa CCP na ako noon, ako yung marketing manager. Isa lang ang napanood kong set dun sa apat. Ang ginawa nila noon, 4 na araw yun. 2 dula sa isang araw. Isang weekend lang yun. Pero nakita ko yung maaaring pwedeng mangyari. So itinulak ko na magkaroon ng second year. And then, napasagot namin ng CCP na maging bahagi na, hindi lamang bilang teatro, bilang venue, pero full partner. At naalala ko na nag-uusap kami ni na Herbie at saka ni Roddy, sabi ko, gawin natin 2 weeks. Sabi niya, 2 weeks? 2 weeks? Oo, gawin natin ganito, yung first week, ganun pa rin. 1 set per day, afternoon and evening. Pero kakagawin natin sa second week, repertory na. Para yung mga taong pupunta sa CCP may chance na dadating ng isang araw, 2 na kagad yung palabas. Kasi noon, part of my research as marketing manager, ang isang problema ng mga pupunta sa CCP, nahihirapan sila, nagagastusan, tapos isa lang mapapanood. So, naisip ko na pwedeng gawin na repertory yung setup. Ang sunod na tanong, pwede ba yun? Kaya ba yun? Doon pumasok naman yung isang sombrero na dati kong suot na ako yung dating technical director at saka theater operations manager. Sabi ko, kaya yan. Basta meron lang certain guidelines. So, noong 2006, naging 2 weeks. Yung second week, yung nagsimula yung practice na hanggang ngayon na repertory yung production. By 2007, tumawid ako. Ako na yung artistic director ng Tanghalang Pilipino, pumalit kay Herbie. Pero may influence pa sa marketing ng CCP. Nagdagdag kami ng iba't iba pang mga aspeto. Nagkaroon na ng stage readings na sa Little Theater. Yung first year niya, lahat ng stage readings ako yung director. By 2008, we already expanded it to 3 weeks. So, ganun kabilis. Pagkatapos, over the succeeding years, nagdagdag na mga components. Noong 2007, officially nagkaroon ng revisited, well, technically hindi official, pero namili kami ni Roddy ng dula na uulitin from the previous year, from the second VLF. Ang nag-revisited, ang unang-unang naging revisited place technically ay ang Palangka on My Mind, si Claudia, isa sa mga bida doon, at saka ang Hubad ni Denise Reyes. So yun yung na-perform in 2006, tapos na-perform in 2007. Noong 2006, nagsimula rin yung Fragments. Ewan ko kung may nakakaalala pa noon. Na merong mga dula na hindi nakapasok doon sa, or dagdag na dula doon sa, na hindi kasama doon sa official selection, na merong mga bahagi noon na pinapalabas sa iba't ibang bahagi ng CCP. Kaya kung minsan pupunta sila sa CR, magugulat na lang, biglang may performance sa CR. Pero pupunta sa cafeteria, kakain, bigla na lang may mag-aaway, yung pala yun ang bahagi ng Fragments. Meron din sa staircase at saka sa kung saan bahagi ng CCP. So, tapos yung Fragments pa, nung naging pagdaan ng taon, namimili na ng isang theater group, isang theater company na sila ang gagawa ng iba't ibang Fragments. Sabi nga, nagsimula na rin yung readings, tapos nagsimula na rin yung talks, nagkaroon na rin ng iba't iba pang aspeto na at a certain point, meron pang mga invited playwrights from other countries. Hanggang sa dumating na sa kasalukuyan na hindi, nung una kasi, kung nung unang taon, sabi nga ni Roddy, meron ng mga naka-imbak na dula ang writer's block. So, yun yung una. Pagdating ng ikatlong taon, nauubusan na yung mga naka-imbak, nagsisimula na kami ni Roddy noon, na namamalimos na kami, uy, sino pa ba yung merong dula dyan? Patingin nga pabasa, tingnan natin kung pwede. Kaya aaminin namin, na kung merong mga dula na kung minsan kami ni Roddy, nagugulat, ay, hindi pala siya talaga maganda. Dahil hindi pa ganun, kung ano lang yung merong dula na available ang pinapalabas. Hanggang naging open call na siya, at gaya ng sinabi ni Roddy, Carmela, umaabot na sa 200 ang mga dula. At naging dahilan din kung bakit mas pahirap na at pahirap ang mga playwriting contest, lalo na ang Palangka pagdating sa dulang may isang yugto.
Kasi sa loob ng mga nakaraang 20 taon, na higit sa 20 siya, halos 30 dula na nanggaling sa Virgin Lapis ang nanalo ng mga premyo sa Palangka Literary Awards. Isipin niyo kung ilan pang mga dula na galing din sa Virgin Lapis ang hindi nanalo kasi first, second, and third lang ang binibigyan ng premyo. Naalala ko nung isang taon na naging kurado ako sa Palangka, ang shortlist ko, 14 na dula. Doon sa 14, 11 galing sa Virgin Love Fest ng nagdaang taon at ng kasalukuyang panahon. Dito na ang pangatlong taon na ginaganap naman natin ang Virgin Love Fest dito sa Tanghalang Ignacio Jimenez. Sa isang banda, mas marami ang manonood, mas komportable ngayon ang manonood dito. Nais ko rin banggitin na isa rin sigurong masasabi natin na tagumpay ng Virgin Love Fest na dahil nga sa naging tulong na rin ng CCP, hindi natin masyadong kailangan itaas ang presyo ng ticket natin. Kung tutuusin ang presyo ng unang-unang Virgin Love Fest hanggang sa ngayon, yung pinakamahal na ticket, 5 times lang yung itinaas from the very first Virgin Love Fest. Samantalang kung ikukumpara natin sa presyo ng ibang mga tickets sa iba't ibang palabas pa dito na sa Kamaynilaan, na higit sa 15 times lang tumaas yung mga presyo ng ticket. Pero, tumaas naman ang antas ng produksyon ng ating mga dula sa Virgin Love Fest. Dahil sabi nga ni Roddy, hindi lang ito naging festival na ng mga mandudula. Nung una, naging festival din ng iba't ibang mga direktor. Naging festival na rin ng mga aktor mula sa iba't ibang mga kumpanya. Sa pagdaan ng mga taon, meron na rin mga designers, lighting designers, sound designers, na nag-ambag ng kanilang galing, pati na yung kanilang mga estudyante. So halimbawa, si Joseph Matthew, nung una naging lighting designer, isinama niya lahat ng kanyang workshoppers para sila yung maging mga associate lighting designers para sa bawat isang set. O kaya si TJ Ramos na kasama yung mga estudyante nila, sila naging set ng mga sound designers. Hanggang sa ngayon na talagang nagpapaligsahan na yung mga set designers at saka production staff and artistic staff na maging bahagi ng Virgin Love Fest. Ngayon nga, meron na rin tayong dramaturgical workshop. Nagsimula ng 2008, nagkaroon na ng writing fellowship na naging regular na program na rin ng CCP from 2012. Sa madaling salita, ang napakalayo na talaga ng inabot ng Virgin Love Fest at hindi na siguro talaga kahiyayang sabihin na ito na ang pinakamalaking palihan at saka ang pista ng mga dula dito sa Pilipinas. Sa nakaraang ilang taon, ginawa na rin ng CCP na magkaroon ng mga Virgin Love Fest sa Virgin Love Fest Extra, ba yun, sa Cagayan de Oro. Nagkaroon na rin ng Virgin Love Fest sa Kabisayaan, sa Bacolod. Napansin na rin ito ng ating mga mambabatas. Gusto na rin nilang magkaroon ng Virgin Love Fest sa ibang bahagi ng Pilipinas at nag-aalok na silang magbigay ng pondo para dito. At gusto ko rin ibalita na sa susunod na taon, binabalak namin magkaroon na rin ng Virgin Love Fest Southeast Asia. Yeah. Hindi siguro mga buong produksyon, kundi kahit mga stage readings ng mga dula na manggagaling sa iba't ibang mga bansa na galing sa Southeast Asia. At ito ay isa rin pagtatangka na yung ating magandang halimbawa, yung ating magandang nagagawa dito, ay maipakita at maibahagi natin sa iba't ibang panig ng mundo. At lahat ng ito ay dahil na rin sa tulong ng ating mga manonood at tulong ninyo. Nung mga unang taon ng Virgin Love Fest, nagkaroon pa kami ng mga bloggers competition na kailangan on the first week of the Virgin Love Fest, kailangan maglalabas ng mga vlogs tungkol sa Virgin Love Fest. Bibigay kami ng mga premyo para matulungan para magkaroon ng higit pang publisidad ng Virgin Love Fest. Kami natutuwa na ngayon, hindi na kailangan gumawa ng ganun pang mga promosyon. So, ang pagiging narito ninyo ay isang halimbawa, isang patunay na ang tagumpay ng Virgin Love Fest
ay dahil na rin sa masugid at patuloy niyong pagsuporta sa Virgin Love Fest. Kaya maraming salamat at sabi nga kanina ni President Katie nga, abangan natin ang susunod pang 20 taon ng Virgin Love Fest. Magandang hapon sa atin.